Bansa na tatanggap kay Duterte para sa pansamantalang panlaya, natagpuan na. Inihayag ni pangalawang Pangulong Sara Duterte na may nahanap na silang bansa na handang tumanggap kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa kanyang pansamantalang paglaya habang dinidinig ang kanyang kaso sa International Criminal Court or ICC. Ginawa ni VP Sara ang anunsyo sa harap ng overseas Filipino workers sa Nagoya, Japan. Ayon sa kanya, matagal na nilang hinahanap ang isang bansang bukas sa pagtanggap kay Duterte, ngunit naging mahirap ito dahil sa kakulangan ng pagkakatiwalaang kausap sa loob ng bansa. Hindi pinangalanan ni Vice President Duterte kung aling bansa ang tumanggap sa dating Pangulo. Ang pahayag ay kasunod ng desisyon ng ICC na ipagpaliban muna ang kumpirmasyon ng mga kaso laban kay Duterte matapos humiling ng postponement ang kanyang abogado na si Nicholas Kaufman upang maisagawa ang isang medikal na pagsusuri. Ayon sa abogado, hindi na umano fit si Duterte upang humarap sa proseso dahil sa kanyang kondisyon sa kalusugan. Nananawagan din si Vice President Duterte mula sa ICC na sana'y bigyan diin ang katandaan at karamdaman ng kanyang ama. Dagdag pa niya, kung kayo ay para sa karapatang pantao, dapat kayong maging makatao sa desisyon ninyo tungkol sa pansamantalang paglaya niya. Pangalawa na finail ng abogado ay yung interim release. Ang kailangan kasi sa interim release ay yung third country o yung bansa na tatanggap kay Pangulong Duterte. Okay, sandali lang. Tatagal tayo sa sigawan ninyo sa kaliga. Ituloy ko muna ang aking update. So, kailangan ito ng third country. Nag-file na yung lawyer. Kung makikita nyo sa ICC website, meron ng third country doon. Meron ng isang bansa na nagsabi na okay lang na dito ninyo ilagay si dating Pangulong Rodrigo. Kung maalala ninyo, noong siya ay pinasok sa detention unit, medyo natagalan ang pag-file namin ng interim release. Dahil kinausap pa namin at naghanap pa ako ng tutulong sa akin. Dahil wala akong mapagkatiwalaan doon sa Pilipinas, ginamit ko ang aking mga nakilala sa labas ng Pilipinas dahil sa aking trabaho, nakiusap ako sa kanila na tulungan ninyo kami. So medyo matagal yon dahil hindi madali makipag-negosasyon sa isang bansa. Pero sabi ko nga, dahil sa pagdarasal ninyo, may mga good news na nangyayari. So, merong isang bansa na nagsabi, sige, okay lang, dito ninyo siya dalhin. At masasabi ko, hindi Japan. Yun lang. Hindi ko masabi sa inyo kung saan, pero pwede kong sabihin, hindi siya sa Japan. Tapos, ayun, so yan ay pending. Nandoon na lahat ng papeles, dokumento, lahat. Pinasok na namin sa ICC. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Sabi ng prosecutor, yes sir. Sabi, oo, yes sir, pero kailangan kasi tanggapin siya noong bansa. Hindi pwede, basta na lang siya papasok doon sa bansa na yun. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Kung nakikita
sila sa interim release. Sabi nila, hindi pwede yan kasi ang dami niyang kaibigan sa buong mundo. Ang laki ng network ng supporters niya. Yan ang sinasabi ng prosecutor. Kaya hindi daw pwede. Pangalawa, yung pamilya niya, hindi nila tinatanggap yung pagkuha ng ICC o pag-detain ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lagi nilang sinasabi ay kinidnap siya. Yun naman ang katotohanan. Nakita niyo yun sa opening statement ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, CES Medialdea. Sa first hearing pa lang, sinabi na namin, kidnapping ang tawag sa batas, extraordinary rendition. Inuulit ko lang kung ano yung nasabi na. Kaya hindi pwede sabihin ng prosecutor na dahil kay Inday Sara ay hindi namin papalabasin ang kanyang ama. In fact, dapat nga nila yan ibigay si Pangulong Duterte sa akin. Kasi para mapanigurado ko na siya ay a-attend at mag-cooperate sa kaso. Dahil mahirap siyang i-engage kung siya ay nandoon sa loob. Bakit hindi pwede ibigay ang interim release? Tatlo yan. Unang-una, pwede siyang lumayas. Alam na natin na hindi siya lalayas. Kasi lagi niya sinasabi, gusto ko umuwi ng Davao. Gusto ko mamatay sa Pilipinas. So, ibig sabihin, alam natin kung saan siya hanapin. Hindi yan pupunta ng Africa, ng Antarctica, ng West Philippine Sea. Pupunta yan ng Davao. Pagpapalibing yan sa Davao. Pangalawa, sinasabi nila, ay posibleng mag-threaten ng witnesses. Buhay na buhay si Trillanes, buhay na buhay si De Lima, buhay na buhay lahat na ma'am. Buhay na buhay lahat ng buhaya. Sandali. Sinasabi ko sa inyo, hindi na bukas. Dahil bukas sa Davao City, ay meron kaming lechon na buhaya. Wow! Promise. Kanina lang ay tumawag ang Crocodile Park. At sinabi nila sa akin, bibigyan namin ang prayer rally ng lechon na buhaya. Oh, hindi lang yan. Sabi ng kaibigan ko na merong bakery, sabi na, Inday Sara, akong bahala sa cake mo na buhaya. Gano'ng kahaba yung cake? 3 meters? 4 meters. Buhaya. Pagpiestahan namin ang mga buhaya. Ano pa yun, ma'am? Saan ako? Pwede siya mag-threaten ng witnesses. At ang huli ay pwede siya, kalimutan ko na naman. Ano huli? Buhaya. Ipatuloy ang paggawa ng krimen puno. Nakita naman natin na hindi na mayor ng Davao City si dating Pangulong Duterte. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, hindi ko magawa ang trabaho ko kung nandito ako. Hindi makatarungan para sa mga tiga-syudad ng Davao kung ang mayor nila ay nasa loob ng detention unit at may kaso na hinaharap sa ICC. So sabi niya, pumayak na lang yan kapag nasagot na at natapos na ang ICC ko na kaso. So yan yung mga tatlong bagay na pwede mo hindi ibigay ang interim release. Pero sa kaso ni dating Pangulong Duterte, wala ito lahat. Kaya nakikita ninyo, wala nang basihan sa batas ang oposisyon ng prosecution. Ang basihan niya,
newspaper clippings, kung anong sinabi nito, anong sinabi niyan, ganun na lang ang basihan niya. Yan ang interim release. Ang huli ay nagsasabi ang abogado. Tingnan muna natin kung pwede pa bang mag-trial ang tao na ito. Meron kaming mga expert, ilabas natin ang expert, interviewin ninyo ang mga expert kung pwede pa bang mag-trial ang tao na ito. Yan ang tatlo na mga papel o dokumento na nasa loob ng ICC na hanggang ngayon hindi pa inaaksyonan. Na sinasabi natin, ibigay nyo yung interim release. Bakit? Wala kayong confirmation of charges, wala kayong trial date. Anong ginagawa ng tao na yan sa loob? 80 years old. Alam niyo ba, bago lang nagka-problema yung kapatid ko si Veronica. Si Veronica yung nag-aalaga sa kanya. Ako yung nagpapagalit sa kanya. Pag mga chismis, ganyan, mga kung ano-anong pangpagalit, ako yun. Pangangailangan niya, gupit ng buhok, yung kanyang pagpapatina, paggupit ng kuko, yan kay Veronica lahat. Kain niya, damit niya, kapatid ko ang nagpapanigurado na maayos yan lahat. So ito lang, tagal niya naasikaso ang paggupit ng kuko. Kasi, magpapaschedule si Veronica, darating ang maggupit ng kuko, pagdating doon, ayaw niya magpagupit ng kuko. Tapos, malalaman ni Veronica dahil magrereklamo siya. Mayroon kasi siyang manicurista na simula 1990s hanggang ngayon, yun pa rin ang kanyang manicurista. So, wala siyang tiwala sa iba. Sinasabi niya kay Veronica, baka masugatan ako. Pag masugatan ako, sabi niya, hindi niya daw gusto yung sakit dito sa gilid ba? Doon. Pati doon sa paa. So, nagpa-schedule ulit. Pagdating nail technician, ayaw na naman niya magpa-kupit. So, hindi ko na alam kung anong estado ng kuko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil napagod na ako sa pagbabasa doon sa group chat dahil pina-follow up ni Veronica na pina-follow up ang kuko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yan po ang mga latest na update sa kanyang kaso. Pagdating naman sa ating bayan, ay nakikita ninyo, di ba? Sumabog na ang 2025 budget. Kung maalala ninyo, July 2024 ako nag-resign. July 2024. Dahil yan din yung simula ng budget. Noong 2023, sinabi ko sa inyo, noong 2022, nagka-problema na kami sa DepEd budget. Dahil gusto nga nilang kunin yung school building fund. Billion-billion kasi yan. Noong first year, hindi nila nakuha. Kasi nagawa namin ng paraan. Sinabi namin, may department order kami. Kung ang congressman gusto na ng school building, kailangan masunod niya yung mga requirements. Hindi ito pwede na sinabi ng congressman, ibibigay ang pera. Nung susunod na taon, nakaisip na sila, unahan natin si Inday Sara. Paghati-hatian natin ang school building, nakakuha ka, wala. Buti, wala. Paghati-hatian natin
ang school building program. Ilista natin kung anong mga distrito i-attach natin sa budget ng DepEd. Pagdating namin sa Senado, tinanong kami ng mga senador, sa inyo ba yung listahan? Sabi namin hindi. So umasa kami na pagdating sa BICAM ay maaayos yung budget ng DepEd. Pero walang nangyari. Nandun pa rin ang listahan. Doon ko na nalaman na walang BICAM na nangyari. Sila-sila na lang yung naglilista ng project. Sila-sila na lang din yung nag-approve ng project. July 2024, nandun na ako sa punto na inaatake ako ni nagpa-interview siya. Naatake nila. Sorry. Ma'am, mas maganda naman ang mga penguin kaysa sa kanya.